true grace recognizes the details or the deals. Sin is the most radical and painful way. No? True grace, nire-recognize nito at dinidil nito with sin in the most radical and painful way. No? Yan, ganito magdili ang grace. That Christ died. Ang tawag natin doon ay Christ redemption. Kaya nga, dinidil ng grace ang kasalanan natin in a most painful way. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang sarili. There's only one requirement for enjoying God's grace. Ano yung requirement na yun? Matthew chapter 5 verse 3. Dito natin may enjoy yan. Gusto nyong ma-enjoy ninyo ang biyaya ng Diyos, mga Baptist? Ito, Matthew 5:13. Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dapat broken tayo and knowing it. Di ba? That's why Jesus said, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Our justification by faith in Christ satisfies the demands of God's holiness by exchanging our sins from Christ for Christ's righteousness. Kaya tayo meron justification na yun. Anong justification? Sa act of justification, merong throne ng judge dyan, tapos si Kristo ang nakaupo. At siya ang judge. At doon ipopronounce niya na ikaw na nagkasala, no, ikaw na nagkasala, ay ipopronounce niyang parang hindi nagkasala. Parang walang naging kasalanan. Parang hindi naging violator kailanman. Yan ang merit ng justification. Nataglay ng lahat ng mga Kristiyano sa umagang ito. No? Because of the work of redemption. Aywan ko ba kung bakit may mga naniniwalang ang church ay makapagliligtas samantalang ang linaw-linaw na merong work of redemption. Merong pagtutubos, may namatay. Aywan ko ba kung bakit naniniwala ang tao na sa pamagitan ng kanilang gawa, maliligtas sila. Grace lang ang dahilan kung bakit pwede tayo maligtas. Now, when Jesus saves us, He became new creation. We became new creatures in Him. Alam na natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Now we can draw upon God's power to overcome evil. By grace, we start seeing sin for what it really is. Ang tawag doon is bondage and freedom. Before we are in bondage, but we've seen the reality of sin, then we are now free. Ang sabi ng Bible, ang mga binigyan ng laya o pinalaya na ay malaya ng tunay. Di ba? At ang pinalaya ng Panginoong Hesus ay totoong malaya na. Kailanman hindi ka magiging under bondage. Okay? At ang pangatlo, God's grace chase sin. Alam mo, ang biyaya ng Diyos, hinahabol niya ng kasalanan. Kung nasa ng kasalanan, doon pumupunta at pumapasok ang biyaya ng Diyos. No? Hindi yan umiiwas. Ay, nandun si ano. Hindi ganun ang biyaya. Kung nasa ng pangit, doon siya pumapasok. Di ba? Kaya, kung merong pangit dito, diyan lalapit ang biyaya. Yung pangit na yan, ano yan? Yan ay figure of speech lang ng makasalanan. Kaya kapag Kristiyano ka na, walang Kristiyanong pangit eh. Amen. Totoo yun. Kasi hindi ka na i-chase ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay humahabol lang yan sa mga pangit. Mga makasalanan yun, kayo naman. Di ba? The grace of Jesus caused a radical transformation
from being sin slave to being righteousness liberated. Dati, di ba, alipin ka ng kasalanan eh. Di ba? Kaya hindi bagay, kita mo kahit hindi nawawala ang kaligtasan, hindi bagay na ikaw na dapat na righteousness liberated ay nagkikiri ng identity, nagkikiri ng identity ng sin slavery. Dapat liberated ka na tapos ang buhay mo, ang identity mo ay slave ng kasalanan. Hindi bagay, hindi yun para sa iyo. Sa biyaya ng Diyos, walang epekto sa iyo yan. Ligtas ka pa rin. Kaya lang, katawa-tawa ka. Alam niyo ba yan? Actually, yung mga taong ganyan, katawa-tawa. Hindi mo dapat kamuhian Hindi tayo dapat magalit sa mga nabubuhay sa kasalanan Pinagtatawanan dapat natin sila. Di ba? Tingnan mo nga, di ba? Katawa-tawa ka. Dapat ikaw ay dapat righteousness liberated Malaya ka na tapos nakagapos ka pa rin, ginapos mo sarili mo o hinayaan mong igapos ka. Di ba? Kaya, it's time to say no to that, di ba? Ngayon, liberated na tayo, amen? Yung mga bisyo, kung anong bisyo yan, kahit katakawan, kasama yan, kaya ang dami yung sakit di ba? Gluttony, Ano ba ang gluttony sa Bible? Di ba katakawan? Sa Tagalog version katakawan. Tagalog na ginagamit ngayon kasi gawa nga ng mana. Nakikita ko yun Katakawan. Di ba kasalanan din yun? Di ba? Magiging katawa-tawa ka sa harap ng Diyos kapag ikaw ay dapat liberated na tapos hinahayaan mong igapos ka ng kasalanan na yan. Iwanan mo yan. Iwanan mo yan. God's grace is chasing sin. Paul writes of the life transforming in sin overcoming power of grace. Tama. Dito sa Titus chapter 2 verses 11 and 12. Iwanan natin yan kasi magiging katawa-tawa ka. Hindi kasi bagay sa iyo. Pinaganda ka na, pinapapangit mo pa rin ang sarili mo. Di ba? Nakakita ka ng pinaganda na, pinapapangit pa rin. Ano ba naman yan? Sa Christianity ka lang makakita ng ganyan Pinaganda na, pinapapangit pa rin. Pinabango na, pinababaho pa rin. Di ba? Hindi bagay. Tapos, wala kang epekto yan. Pinagyayabang ninyo, wala namang epekto. Ligtas pa rin ako. Di ba? Pero para kang tea. Di ba? Para kang tea. Pagka ganun, pinabango na di ba? Inisprayan ka na ng Versace, tapos pupunta doon sa kulungan ng baboy, tapos kita mo, hindi bagay. Intindihin nyo, di ba? Hindi bagay. Ang sagwa ang sagwa. Ibagay mo sarili mo kapag Kristyano ka. Yan ang ibig sabihin yan.